mamamayan na manawagan ng reforma at mga pagbabago sa gobyerno. At ang pangatlo, kailangan magsalita ang mamamayan. Hindi po magkakaroon ng kalayaan ng bansang Pilipinas kung hindi po igigiit ng mamamayan ang kanilang mga karapatan. Sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr., ang nangyayaring kagipitan at mga kaguluhan at karahasan sa Davao City, sa compound at iba't ibang area ng Kingdom of Jesus Christ, at ang kanyang panggigipit sa mga local officials, panggigipit sa mga malayang pagtitipon ng mamamayan, ay napakaseryoso at napakadelikado mga indication na bumabalik ang lagim at pangin ng diktadura without declaring it. In fact, a lot of people now are saying ay very similarly, ang situation natin ay kulang na lang ang formal na deklarasyon ng martial law. Subalit, nagkukunwari pa rin silang malaya ang bansa, may karapatan at demokrasya, at mabuti na lang, hindi pa dumating ang mga dispersal police, nandito na tayo. So, ibig sabihin, hindi na malaya ang mga Pilipino ngayon? Hindi ka na ganun kadali mag-exercise ng kalayaan mo. Sapagkat kung magkakaroon ng panawagan to criticize the government and for the people to petition for the redress of their grievances and sentiments sa kabuhayan, karapatan, kabutihan, sa kanilang mga hinanakit sa pagpapabaya ng gobyerno sa kalagayang pang-ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan, lalagyan ng mga traktura at mga bulldozer ang plaza, ang mga Freedom Park. Nakita natin ito sa Dumaguete, sa Bulacan, sa Tacloban. Yun ang dahilan kung bakit ngayong araw na ito, sa araw mismo ng kalayaan, tumitindig po ang Flag Solidarity for Transformation, Unity, Peace and Democracy. At kung mayroong mga grupo na nanawagan ng Marcos alis dyan, nirerespeto namin yun. So prior to this, yung mga nangyayari, nauna ang SMNI tsaka kayo po, witness din po kayo na talagang wala nang kalayaang magpahayag ng ating mga saloobin patungkol or kaugnay sa gobyerno. Tama po kayo sa SMNI. Ang SMNI ang pinakabuhay na biktima at pinakamalinaw na pagpapakita na nananumbalik na ang kamay na bakal. Mantakin mo, may franchise, may batas, subalit ang opisina under the government, sa opisina ng Presidente, ang National Tyrannical Commission, hindi niya pinapayagang mag-broadcast ang isang malayang pahayagan at istasyon kagaya ng SMNI at DZAR, sinusupi nito. Pangalawa, ang mga broadcasters, ang mga reporters, at pati na ang mga bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ, yung connected kay Pastor Kibuloy at connected sa mga political opposition, kagaya ng grupo ni Pangulong Duterte, ay iniipit, kinakasuhan, hinaharas, tinatakot, at kung ano-anong mga panggigipit ang makikita mo na nararanasan lamang sa panahon ng diktadura sa martial law, nung panahon ng tatay niya. Yes, that is an indication, I think, na ang kalagayang pangbansa at politikal ngayon ay daos-dos, kasabay ng pagsadsad ng kabuhayan at ekonomiya ng buong bansa. Sa mga nangyayari ngayon, inyong personal opinion, nararamdaman, kasi kayo dati po kayong nasa kaliwa. Pero ngayon parang sa nangyayari ngayon, sumasagi ba sa isipan mo na parang babalik na lang sa ganung... Hindi malayo maramdaman namin yon. Kasi kami mga dating rebelde at mga kadre na nanggaling sa CPP, NPA, NDF, ang aming ipinaglaban ay karapatan at kabutihan at kagalingan ng mga ordinaryong mamamayan, ng mga magsasaka, manggagawa, at mga maralitang lungsod, mga nanggaling sa uring sinasamantalahan at inaalipin ng mga makapangyarihang politiko at mga malalakas at malalaking negosyante. So, doon kami nagsimula na mamulat pang politika at doon din kami sumama sa pagre-revolusyon. Nagbalik loob kami sa gobyerno kasi naniniwala kami na ang gobyerno ay may pag-asa pang magbago. At yun ang nakita namin sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Subalit ngayon, ang nakikita namin panunumbalik ng mapait na karanasan at mga kalagayan na very similar sa madilim na panahon ng martial law at diktadura ng tatay niya. Kung kaya, bumabalik sa aming mga damdamin bilang mga dating rebelde at mga kadre, ang aming sama ng loob na nararamdaman sa isang gobyerno na dapat kumakalinga at rumirespeto sa karapatan at kabutihan ng kanyang mamamayan. Nakikita namin kung paano saktan ng kabataan, mga kababayan sa Kingdom of Jesus Christ compound, isang religious community, isang religious organization, walang karespeto pinadalhan ng mga combat troops. Dapat managot dito si Mr. Marcos. Dapat managot dito ang Chief of the Philippine National Police, si General Marvil, and even ang DILG Secretary na si Abalos na kumonsinti nito. Even ang lumalabas na pangalan na Special Assistant to the President, lalo nang galing sa Mindanao, na ang pangalan niya ay Anton Lagdaleo. All of these people in the government right now, yun ang mga nakikita namin dahilan kung bakit nagagalit ang mamamayan at nagre-rebelde. Dahil abusado sa poder,
inaapakan ng karapatan ng mamamayan at kasabwat para alipinin at samantalahan ang mga mamamayan at ang buong bayan, lalo na po sa usapin ng kabuhayan at karapatan. Hindi mo sila mararamdaman na ito ay kanilang nirespeto at pinapakita. Message mo kay Bongbong Marcos. Kung hindi niya kayang pamuluan ng tama ang gobyerno, the only way for him that is honorable and more beneficial to the country is to step down peacefully. Resign from power, resign from the office of the presidency voluntarily, and let the constitutional succession of power and the legal procedure take over upang ang panguluhan at pamunuan ng opisina ng Pangulo ng Bansa ay magiging matino, matuwid at nararapat. Hindi yung pinapatakbo ng asawa niya, hindi pinapatakbo ng kanyang pinsan. The accountability and competence and integrity of the office of the President must be restored so that the country and our people must be redeemed from the collapse of the politics and economy, lalo na sa isang bulok at walang integridad na uri ng pamunuan ni Mr. Marcos. Resign and call on the people, resign and call on the people na dapat sila ay manatili sa panawagan na ang karapatan at tungkulin ng mamamayan ay pangalagaan ang isang mabuting pamamahala. At kung hindi mabuti ang pamamahala, may tungkulin at karapatan ng mamamayan ay panawagan ng pagbabago para dito. Sa other issue, ano muna? Sa pulis. Oo. Yun na, refresh mo na. Sir, naglabas ng statement ang PNP na yung ang Bureau 11, sinabi nila basic equipment lang daw ang dinala ng SAF at yung amount ng numbers ng manpower na binuhos nila sa 4 na property or compound ng kingdom, kung tutuusin yung statement nila sa mga video na lumalabas hindi tuma. Tama. Malinaw po. Malinaw pa sa tanghaling tapat ng sinag ng araw na nagsisinungaling ang pamunuan at mga tagapagsalita ng Philippine National Police. Ang Special Action Force 2 batalyon mahigit ay pang-combat. Ito po ay ginagamit sa anti-terrorism. Ito ay ginagamit sa mga special operations, sa mga high-level crime operations, anti-crime operations. Ang tanong, ang Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Kiburet at kanyang mga ministro, are they terrorists? So makikita mo overkill, overacting, at very excessive, abusive deployment of state power ang ginamit ng Philippine National Police. Number 1 na problema nila yon. At pangalawa, hindi na sinunod ang rules of procedures as stipulated by the Supreme Court. Hindi sila pwedeng magalugog ng walang search warrant. At hindi sila pwedeng mag-serve ng warrant of arrest kung ito ay deemed served and returned to the court kung walang alias warrant. Illegal ang lahat ng ginawa nila, pati yung pag-aresto sa Glory Mountain. Number 3, nakikita sa lahat ng video, independent and viral resources of information ang kumakalat ngayon. Nanakit sila ng mga bata, kababaihan, hindi armado ang mga sibilyan. Anong tawag doon? Yun ba ay makatarungan? Yun ba ay rules of procedure? Yun ba ay nasa rules of engagement? Yun ba ay nasa SOP, Standard Operating Procedure? Mag-review nga kayo, General Marbil at Colonel Jean Pajardo. Huwag niyong lokohin ang mamamayan. Taong bayan po ang umuhusga ngayon sa inyo. Nagiging Gestapo police kayo, kagaya ng Gestapo police ni Hitler noong World War II, na kanilang nilulupig, pinapatay at pinadahas ang mga sibilyan o ordinaryong mga mamamayan. Yun po ang masakit kasi parang private army ang kondukta ng raid na ginawa against kay Pastor Kibuloy sa kanyang mga religious compound and religious organization, sa kanyang mga hindi armado, sibilyan at papayapang mga miyembro ng isang religious organization. Ito po ay karumal-dumal at hindi po dapat pinapabayaan na hindi mapuna. Karumal-dumal in the sense that the excessive use of power of the state have been used to a very independent and very publicly known religious group and community, and yet ginamitan ng pang-combat ng mga pwersa. Colonel Jean Pajardo and General Marbil ng Chief PNP, paano naging equipped ang mga ang mga galil, ang mga high-powered rifle, automatic rifle, at mga snipers deployment? Paano naging yun ay makatarungan sa pagserbi ng warrant of arrest? Paano? Huwag niyo pong lokohin ang mamamayan. Kung kaya yung bilugin ng inyong mga boss, na mga politiko, na mga abusado, kagaya na nina Martin Romualdez, ni Lisa Araneta na hindi naman elected president, ay masyadong abusado sa poder ng kanyang asawa, at ang Pangulo ng Bansa ay naniniwala sa inyo, well, nagkamali kayo. Ang sambayan ng Pilipino ay maalam at hindi po sila papayag
na magsisinungaling kayo at kami po'y maninindigan kasamang buong mamamayan na sisingilin kayo sa inyong ginawang mga paglapastangan at mga pag-abuso sa kapangyarihan, lalo ng pananakit at pag-assault nyo sa mga sibilyan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ at ang inyong pag-undertake bilang martial law city ang Davao City. Ang mga men in uniform ay respetado, lalo na sa dating administrasyon. Pero ngayon, parang yung mga men in uniform natin parang napapasubo sa kahihiyan. Tama, kasi nagpapagamit sila sa maruming laro ng politika. The Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines must remain professional, dedicated, and true to the commitment under the mandate of the constitutional duty nila. And what is that? To defend and protect the state and the people, not the politicians. Kaya naging katawa-tawa ngayon ang labas ng PNP. Nagsisinungaling, nagbubulit ng mga kung ano-anong mga hungkag na mga pahayag na hindi naman tumutugma sa katotohanan ng ginawa nilang paglapastangan sa karapatan ng mga reliyosong organisasyon, individual, at pati na po sa reliyosong pamamaraan ng mga simbahang hindi dapat dinatahas ng Estado. Yun ang nadahilan kung bakit nangyari yon, dahil yon sa kanilang pagpapagamit sa maruming politika ng administrasyon ni Marcos Jr.